Yes, Ma'am Chacha and Manuted, magandang umaga po. Good morning. Good Thank you morning. po sa panayam ngayong umaga. Sir Benjo, patuloy pa rin pong hinaharap natin yung problema sa kakulangan sa mga classrooms at ang panukala po ng DepEd dito ay yung tinatawag nila na 4+1 blended learning program kung saan 4 na araw po on-site yung mga bata sa kanilang eskwelahan physically and then yung 1 day online po ang mga estudyante. Ano po ang reaksyon nyo dito? Well, nasubukan na po natin nung nakaraan po no, yung mga ganitong blended. No? Hindi naman to purely online or purely distance learning. No? Kundi po ito ay combination. Ano? Sa tingin namin, medyo ano po ito. No? Ito yung ginagawa natin ngayon para i-address yung kakulangan natin sa classroom. No? Sana no, ito ay gawin lamang no, na kumbaga stopgap no, measure no, at hindi maging permanente. No? Baka kasi maging yung pansamantala maging pansamantagal no, so kailangan i-address talaga yung buong at yung mismong problema natin no sa kakulangan natin sa classroom in the future no. But this scheme no, itong particular scheme na po na ito no, sa tingin naman namin ay possible naman po ito no, dahil na nagawa na po natin ito dati, although dati nga no ang talagang isang buong taon mahigit in fact no na tayo ay pure no, na distance learning. Pero ngayon po ito ay 4 na araw na on-site. Ibig sabihin may 4 na araw na magkikita yung teacher at saka yung bata. No? Pero may isang araw yan ano, na magiging maaring modular, no? Maaring online kasi hindi naman po talaga natin kaya yung online. Kaya nung nakaraan pinapanukala yung online, medyo nagtaas din kami ng kilay dyan. No? Dahil kahit ang ating mga teacher mismo ay minsan nahihirapan sa access sa technology, sa internet at sa mga gadgets. Oo. Kumbaga, half-hearted po ang grupo ninyo dito sa panukalang ito kasi nga nasubukan na natin to in the past. Nakita natin yung pros and cons nito. Sir, sabi nyo po, okay lang naman ito kung hindi pang matagalan. Kung gagawin natin ito, hanggang gaano katagal lamang po yung ganitong setup? At wala na po bang ibang solusyon na nakikita po kaya ang DepEd? Kaya ito na ulit ang kanilang ipinapanukala? Actually, Ma'am Cha, pwede naman din talaga no, sa kasalukuyan ginagawa po sa Metro Manila sa ilang mga pangunahing lungsod. Yung tinatawag po natin na shifting, no. Kasi kung ang problema po natin sa classrooms malaki, no, malaki yung problema natin sa classroom, no, umaabot ng 150,000 ano po, no. Yeah, Yung 165. shortage natin, ano. Opo, kapag ka hinati mo yung classroom, no, yung gagamitin ng isang klase ng bata ay gagawing 2, ang laki no ng matitipid natin. Ito ang ginagawa sa Metro Manila no. Ever since mula nung bata ako, merong pang umaga pang hapon sa Metro Manila. Hanggang ngayon yun ang ginagawa no. Hindi ko lang alam kung possible ba ito na gawin sa ibang mga probinsya no para maibsan ito no. So yun lang po yung pwede natin gawin ano sa kasalukuyan dahil yung pag naghabol po tayo sa construction matagal no, maliban po no doon sa syempre alam naman po natin yung historically ang gobyerno naman natin ay hindi naman talaga naglaan ano ng pondo para sa classroom construction ever since. 'Di ba? Kahit tumaas yung budget ng DPWH ng mga nakalipas na taon, hindi naman priority yung dapat i-prioritize like classrooms nga po. No? Alam naman po na natin ang nangyari po diyan ano po no. Kaya ngayon maraming mga gustong gawin ng gobyerno like yung classroom building acceleration program, pero kahit pa sa building acceleration ito, matagal pa rin. Matagal Hindi pa tayo rin. makakagawa ng classroom no sa yung kailangan natin sa loob na isang taon po. Naguguluhan lang ako, Sir Benjo, paumanhin na. Yung kasing pinanghuhugutan namin dito sa interview na ito ay yung memorandum ni Secretary, di ba? In relation doon sa order ng presidente para nga sa pagtitipid sa energy, no? Kaya Opo. kaya nga ang pinag-uusapan dito ay yung ngang 4-day work week at nabanggit Sige po. Oo. kaya nga Sige. at nabanggit din doon yung ngang 4 na araw in person. Okay, yung isang araw ay yun na yung kumbaga hybrid na o something. Doon ang hugot namin dito Oo, kaya nga medyo ako'y naguguluhan sa ating pag-uusap ngayon. Yung puntong yon na sagot mo,
nangangahulugan na itong 4-day na in-person tsaka 1-day na hybrid o ano man ang tawag nyo doon, nangyayari na pala. Sa ngayon po, hindi. No? Dahil talagang on-site po tayo lahat. Yung klase po natin. Buong linggo po, on-site po yan. No? Ang binabagid ko po, nangyari yan dati. No? Pero, Ted, dalawang issue kasi. No? Yung medyo, thank you. No? Kasi confused din ako. No? Ang inaakala ko, ang pinag-uusapan natin yung 4+1 na scheme ng DepEd, ng plano niyang gawin. No po. Pero kung ito po ay yung tinatawag po natin na 4-day work week, no, in relation to the memorandum, no, from the president, no, hindi po kasali yung eskwelahan po natin. 5 araw pa rin po yung ating mga eskwela hanggang matapos po ito. At clarify na po ng DepEd yan, no. There were 2 memoranda na nilabas po ang Department of Education. Ang kasama lang po dito sa DepEd system, yung mga non-teaching employees po ng Department of Education. Ayun, kasi niya namin napakaliit ng impact po niyan doon sa traffic, sa energy use, no, at sa lahat, no, kasi ang malaking bulk po ng mga tao sa DepEd ay yung teacher at saka yung estudyante. No? Imagine 28 million po yan. Oo. Thank So, you, yun nga. Kaya nga, para lang ho natin maiklaro, no? Kasi doon nga tayo humuhugot ngayon, pero ikaninyo, may mga nangyayari na rin, di ba, na 4 na araw, yung in-person, dahil sa kakulangan naman ng classrooms, ganun yon. Sa ngayon po, hindi siya scheme na ginagawa natin. 5 araw po talaga ang class rate, ang pasok po ng mga bata natin sa kasan. Oo. Sige, para lang klaro ha, kasi nga ang worrying ng iba, if you also remember siya, no, may mga legislators na nga po na nagsasabi na hindi ito maganda kasi sa private school mukhang baka okay lang kasi ang mga nasa pribado baka maayos yung internet connection sa mga bahay ng estudyante at saka may mga computer ang mga bata. Sa public school na naman dihado dito, di ba? Kasi nga doon sa mga isyong ganon. Okay, so ang formal na stand rito ng TDC sa usapin na ito tungkol pa rin sa energy conservation na mga measures na 4-day. Yun, go ahead please. Yes po. Kami naman syempre isa naman po tayo doon sa panawagan ng ating Pangulo na mag-conserve ng energy. Pero kung ang pag-uusapan po natin kasi ngayon, Ted, yung energy conservation, dapat strategic tayo tumingin dito. No, saan ba nanggagaling energy ng Pilipinas, di ba? Ang ating energy is nakabase o nakasalalay, no? Dependent doon sa fuel na kinukuha natin sa ibang mga bansa, di ba? Na ngayon meron nga po kaguluhan diyan sa gitnang silangan kaya tayo affected, no. So ang amin po pinupush namin ever since naman ang binabagit natin dito, no, kahit bigyan mo ng aircon yung public schools, no, ay kaya po natin. Basta gamitin ng estado yung kanyang kapangyarihan, no, over this power generation companies po halimbawa, no. And of course meron din naman tayong pwedeng alternative source nung energy na nandito lang sa atin na pwede nating i-harness na hindi po ginagawa ng hindi nag-i-invest yung ating gobyerno po dyan. So ngayon, kung ang hamon sa atin ay ang hamon lamang sa atin ay magtipid at titipidin natin yung public schools, napakahirap po niyan kapag tinipid lang natin yung public schools. Anong gagawin po natin? Magpapatay ba tayo ng ilaw? No? O magpapatay ba tayo ng electric fan or whatever? No? So ang operation po ng eskwelahan ay kailangan talaga niya ng kuryente para po makapag-operate yung ating paaralan, no. So para sa amin, no, ang pinakamabuti po, no, na gagawin po dito ay hindi lang simple na sabihin natin sa mga taong bayan na magtipid, no, kundi dapat po gumawa yung gobyerno natin ng iba pang mga measures at ng iba pang mga alternative source ng energy na pwede nating pagtunan. Salamat na marami sa inyong paliwanag, Sir Benjo, para ho naman sa panig ng Teachers Dignity Coalition. Thank you po. Yes, sir. Maraming salamat din. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.